Mula sa mga smartphones natin, laptops hanggang sa mga gaming consoles, ang technology ay naging bahagi nga ng ating buhay. Pero naisip niyo na nga ba kung paano ba nagagawa ng mga gadget na ito na maging smart? Ano ang nasa likod ng mga cool features na ginagamit natin araw-araw? Keep watching dahil tatalakayin natin ito and make sure you stick around until the end dahil mag-share din ako ng mga tips sa tamang paggamit ng AI na panigurado makatulong lalo na sa mga estudyante. Hey, what's up, Edukistas? It's Kat here. Welcome back to the Edukista Hub, where we provide insightful and informative contents. Ano nga ba ang nasa likod ng mga cool features na ginagamit natin araw-araw? Sa likod ng lahat ng ito ay ang Artificial Intelligence or AI. For today's video, tatalakayin natin ang pag-unlad ng Artificial Intelligence at ang mga pros at cons nito, particular na sa edukasyon. Hindi na bago sa atin ng Artificial Intelligence. Kung babalikan natin, noon pang 20th century, ay nagsisimula na itong gamitin ng mga tao, lalo na sa paggawa ng mga machines na nakapagpapadali ng proseso ng iba't ibang mga trabaho. Sa paglipas ng mga taon, ang technology kasabay ng Artificial Intelligence ay patuloy na umunlad hanggang sa nagagamit na natin ito sa paaralan. Pero tulad na lamang ng isang coin, ang AI ay meron ding dalawang side, ang pros at ang cons. Simulan natin sa pros nito. Number 1, personalized learning. Hindi na one size fits all ang pag-aaral. Kung dati ang mga estudyante ay tinuturuan ng parehong mga bagay sa parehong paraan, ngayon dahil sa AI, maaaring mag-aral ang bawat isa sa kanilang sariling pace at style. Ang AI ay may kakayahan na gumawa ng isang curriculum na mas student-centered, kung saan ang bawat isa ay may pagkakataong umunlad sa kanilang sariling bilis at sa kanilang sariling paraan. Ito ay nakakatulong sa mga estudyante na makamit ang kanilang buong potensyal. Number 2, ang AI-powered bots. Meron ng mga nag-e-exist na mga chatbots na maaaring makatulong sa mga mag-aaral sa iba't ibang paraan. Halimbawa na lamang ng ChatGPT. Kaya nitong sumagot sa mga tanong o prompt na ating ibibigay. Ipagpalagay na lamang natin na para itong isang virtual tutor. Kung hindi mo maintindihan ng isang concept, pwede mo itong itanong sa bot at maipapaliwanag nito ang iyong tinatanong. Marami pa itong kayang gawin at nasa iyo na ang pag-explore nito. Mas napapadali nito ang pag-aaral, lalo na kung mamamaster natin ang tamang paggamit nito. Number 3, continuous evaluation and improvement. Ang AI ay maaaring gamitin sa pag-analyze ng data mula sa mga mag-aaral. Mula sa mga results ng mga exams hanggang sa kanilang mga participation sa discussions, kayang masuri ng AI ang mga pattern at mga trend sa pagkatuto ng bawat estudyante. Halimbawa, maaaring tukuyin ng AI kung aling mga konsepto ang nahihirapan ang mga estudyante, kung sino ang nangangailangan ng dagdag na suporta, at iba pa. Ang mga insight na ito ay maaaring gamitin ng mga guro upang gumawa ng mas effective na way ng pagtuturo. Maaari nilang ayusin ang kanilang mga strategy upang mas matugunan ang mga individual na pangangailangan ng bawat estudyante. Halimbawa, kung maraming estudyante ang nahihirapan sa isang particular na concept, maaaring maglaan ng guro ng mas maraming oras sa pagpapaliwanag nito o gumamit ng iba't ibang mga strategy sa pagtuturo. Number 4, online education. Naging isang malaking tulong ang AI sa pagpapatuloy ng edukasyon kahit na may pandemya. Nagkaroon ng mga platform at tools na nagpapadali sa online learning. Dahil sa mga ito, mas naging madali para sa mga guro na i-monitor ang progress ng kanilang mga estudyante at mas mabigyan sila ng mas suitable na suporta kahit na hindi sila magkasama face-to-face sa isang classroom. Nakapagbibigay ito ng chance sa mga mag-aaral na matuto sa kanilang sariling pacing at sa paraang pinaka-suitable para sa kanila kahit saan man sila naroroon. Nagbibigay ito ng mga paraan upang makapag-aral ng epektibo sa isang online na setting. Number 5, accessibility.
Ang AI ay nagbibigay ng opportunity sa mas maraming estudyante na ma-access ang mataas na kalidad ng edukasyon kahit na limited ang kanilang financial na kakayahan o malayo sila sa mga paaralan. Sa pamamagitan ng AI, maaring mag-aral ang mga estudyante on their own pace and their own way kahit na nasa malalayong lugar sila o may mga kalagayang pangkalusugan na humahadlang sa kanilang pumasok sa paaralan. Halimbawa, nabanggit sa number 4 ang online education. Maaaring mag-aral ang mga estudyante sa pamamagitan ng mga online na platform na nagbibigay sa kanila ng access sa mga interactive na aralin, mga video lectures, at mga personalized feedbacks. Sa pamamagitan nito, mas marami mag-aaral ang maaaring magkaroon ng pagkakataon na matuto anuman ang kanilang mga kalagayan. Iyan ang ilan sa mga pros ng paggamit ng AI sa edukasyon. Ngayon naman, alamin natin ang ilan sa mga cons nito, lalo na sa aspeto ng etikal. Number 1, digital divide. Kung hindi wasto at maayos ang pag-implement ng generative AI, maaari magkaroon ng tinatawag na digital divide. Para maging kapaki-pakinabang ang AI sa lahat ng estudyante, dapat pantay-pantay ang kanilang access sa technology na ito. Ibig sabihin, dapat meron silang access sa mga digital devices tulad ng mga smartphone, computer, or tablet at stable na internet connection. Ngunit sa ngayon, hindi naman lahat ng estudyante at mga school ay may pantay na access sa mga kagamitan. Maraming mga schools, mga estudyante, lalo na sa mga mahihirap na lugar ay walang sapat na access sa technology. Maaari ay bigyan ng pantay na access ang lahat, ngunit kailangan dito ng malaking halaga ng budget na maaaring hindi kayang tustusan ng maraming mga paaralan. Kung hindi ito matutugunan ng maayos, maaaring lumala ang agwat sa pagitan ng may mga access sa technology at doon sa mga wala. Number 2, inaccuracy and bias. Mahalagang tandaan na ang mga AI tools ay tools lamang. Nasa atin ang i-fact check ang kung ano mga resulta ng mga AI at siguraduhin na accurate at hindi bias ang mga response na ibinibigay nito. Hindi natin sigurado kung paano ginawa ang mga AI tools at kung paano ito na-train na magbigay ng mga response. Halimbawa na lamang na maaaring ang isang chatbot ay na-train na magbigay ng response gamit ang mga data na biased. Maaari itong mag-cause ng existing biases and inequalities. Number 3, misinformation. Mahalagang malaman kung saan nanggagaling ang mga impormasyon. Kailangan mong i-cite ang mga pinagkunan mo para makita na ang iyong mga sinulat ay batay sa mga makapagkakatiwalaang sources. Ngunit, karamihan sa mga AI bots tulad ng ChatGPT, hindi kasama sa response kung saan nakuha ang impormasyon. Hindi nagbibigay ng listahan ng mga pinagkunan ng data. May mga pagkakataon pa na nagpapakita ang ChatGPT ng mga idea na parang totoo pero gawa-gawa lamang ito. Hindi lamang ito nagpapalaganap ng maling impormasyon na galing sa ibang tao, kundi nag-iimbento pa ito ng mga sariling research na hindi naman totoo. Dahil dito, mahalagang maging maingat sa paggamit ng ChatGPT. Number 4, plagiarism. Ang paggamit ng AI para magsulat ng buong papel ay katulad ng pagkopya sa gawa ng iba. Ito ay tinatawag na plagiarism, isang paglabag sa patakaran at maaaring magdulot ng malalang parusa. Kahit na ang AI ang sumulat ng papel para sa iyo, ikaw pa rin ang magiging responsable dahil ipinapasa mo ito bilang sariling gawa. Kapag gumamit ka ng AI para magsulat ng papel, parang mo na rin sinabing ang mga ideya at salita sa papel ay sa iyo mismo nanggaling, kahit na hindi naman. Mahalagang tandaan na ang pag-aaral ay kailangan ng pag-unawa at paglalapat ng mga konsepto, hindi lang sa paghahanap ng mga madaling paraan upang matapos ang mga gawain. Ang paggamit ng AI para magsulat ng papel ay hindi lamang nakakasama sa iyong pag-aaral, kundi ito rin ay isang uri ng pandaraya. Kaya mahalaga na alam din natin ang tamang paggamit ng AI sa ating mga gawa. Halimbawa, ang paggamit ng mga tool na tulad ng autocorrect sa Google Docs or ng Grammarly ay hindi maituturing na plagiarism. Ang mga tool na ito ay tumutulong lamang sa iyo na i-edit at i-improve ang iyong sariling sulat. Number 5,
privacy and data security. Ang mga AI tools ay tinatrain gamit ang napakaraming data na kinuha mula sa internet. Dahil dito, maaaring makuha ng mga AI ang personal na impormasyon ng mga tao na maaaring magdulot ng problema sa privacy at security ng data. Bukod dito, kapag gumagamit ng mga AI tools for evaluation or simply para ma-monitor ng mga guro ang mga estudyante, maraming information tungkol sa mga estudyante ang kinokolekta at ginagamit ng AI upang i-analyze. Mahalagang tiyakin na ligtas ang mga impormasyong ito at hindi maaaring gamitin ng iba nang walang pahintulot. May panganib na ma-breach ang privacy ng mga estudyante at maaaring gamitin ng hindi wasto ang kanilang data. Ayon ang ilan lamang sa mga pros at cons ng artificial intelligence sa education. Ngayon, nabanggit ko kanina na mag-share din ako ng mga tips sa tamang paggamit ng AI. Dahil alam nyo na ang ilan sa mga cons ng paggamit ng AI, siguro ay meron na kayong idea kung paano ito gamitin ng tama. Unang-una at importanteng tip ay gamitin natin ang AI bilang isang tool at hindi bilang isang kapalit. Huwag tayong umasa lamang sa AI para gawin ang mga gawain natin. Gamitin natin ito bilang guide lamang. Halimbawa, sa halip na hayaan ng AI na gumawa ng ating essay, maaari natin itong hingan lamang ng mga idea upang masimula ng essay. Nariyan din ang mga tool tulad ng Grammarly upang matulungan tayo sa pag-edit ng gawa. Isa pang tip ay dapat marunong tayo na mag-verify at mag-fact-check ng mga information na galing sa AI. Huwag agad-agad na magpapaniwala sa mga ibinibigay nitong impormasyon. Dapat ay maglaan tayo ng time sa pag-verify nito at pag-compare ng mga information mula sa mga trusted at reliable na sources. Sa kabila ng mga cons ng AI sa edukasyon, malaki ang potential nito sa pagtulong sa pagpapaunlad ng edukasyon. Sa patuloy na pagpapabuti ng mga technology na konektado sa AI, inaasahan na ang edukasyon ay magiging mas effective, meaningful, at tailored sa mga pangangailangan ng bawat mag-aaral. Ang paggamit ng artificial intelligence sa edukasyon ay nagsisilbing isang innovative tool na magbibigay ng mas malawak na opportunities sa mga mag-aaral at guro upang maabot ang kanilang potential. Sa mabilis na pag-unlad ng technology, ang pagsasama-sama ng AI at mga makabagong pamamaraan sa pagtuturo ay magreresulta sa mas mataas na kalidad ng edukasyon para sa lahat. Sa puntong ito, sana ay marami kayong natutunan mula sa akin. I also linked some articles and websites down in our description box na maaari ninyong basahin upang mas mapalawak pa ang inyong kaalaman tungkol sa artificial intelligence. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, please like and subscribe to our channel. Muli, ako si Kath from the Edukista Hub, where we provide insightful and informative contents. Thank you for listening, Edukistas! See you in our next video. Bye!